Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra mula September 15 to 21, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, di i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, dito na. Ito ang last deck. So, magsimula na tayo. Ano kaya nangyari dito? O mangyayari pa lang? Well, paulit-ulit na problema kasi to. Na para bang hindi malampasan ng iba sa inyo. Na para bang hopeless na. Dahil sa kawalan ng pagbabago. So, ano yung tinotopic ko dito? Ayun, financial hardship. Pero ngayong week lang naman to. Kumbaga hanggang ngayong week, dala-dala pa rin ng iba sa inyo itong problema. Ganun ang dating. Kumbaga matagal ng problema to. Pera. Problema sa pera. Malamang ano to, utang, o mga babayarin ba na kailangang mabayaran na sa deadline, tuition fee, pambili ng pagkain sa araw-araw. Diba? Hindi man natatapos yan eh. Araw-araw ka kakain. Lalo na yung mga anak. Diba? Kailangan nilang mabuhay. Ang daming iniisip na babayarin ng iba sa inyo. Nahirap na sila ba? Pero hanggang ngayong week lang naman tong reading ko, di ba? September 15 to 21, so straight. Yung week na to, problema sa pera ang kakaharapin ng iba sa inyo. So maganda siguro kung i-describe ko, di ba? Para mas clear. Kung babae ba yung sinasabi ko, lalaki, ano itsura niya, o anong detalye. Para makapag-prepare siya. Babae, ayan. Babae, lalo na kung babae yung tao. O pwede rin sa lalaki, pero kung introvert siya. In a relationship lang to. Okay? Hindi siya kasal. So, yung tinutukoy ko, babaeng in a relationship. Wala pang anak. Thank goodness. Kasi kung may anak siya, problemado na siya sa pera. May anak pa siya. Grabe. Grabe na siguro magiging depression niya. Pero buti na lang. Wala siyang anak. Hindi rin kasal. Nagli-live-in siguro, pwede. Pero at least wala nga anak at di siya kasal. Okay naman takbo ng relasyon. Yun nga lang talaga pera. Oh, dumagdag pa to. Dito naman sa case na to, lalaki. Lalaki, siguro pwedeng senior, 60 and above. Pwede ring someone na lalaki ulit, pero pwede rin sa babae, kung extrovert. Mayaman to. May position, pero for some reason, magkakaroon siya ng financial issues, o baka nga kinakaharap na niya to. Someone na may position, influensya, o may pera, mayaman, stable job. Pero again, ngayong week,
either kinakaharap niya na to o kakaharapin may mga pagdaraanan siya, problema sa pera. Ano pa ba? Hindi ko masabi kung may anak ba to. O kung kasal. Basta ang stable na description, may position yan. May impluensya, may stable job, permanent sa work. Ayan. So, sila yung pwedeng problema dito. Pero wait lang. Buksan ko lang ang electric fan at napakainit. Diyos ko po. Nasusunog na ako sa sobrang init. Commercial. Naglalagkit na ako dito. Oh. Sobrang init. Anyways. Dagdag info. Ano pang masasabi nito? Tago na natin to. Isa. Ano naman to? Well, iniisip ko kung dikit ba to dito. Pero problem din kasi to eh. May problem. Stable ang problem ha. Ba to? Kasi ano eh, yung possible din na problem ng iba ay kawalan ng stability, laging may change. Ganun eh. So, sabihin nating change sa shift ng iba. Paiba-iba ng shift, paiba-iba ng career. Walang stable income. Yung sabihin nating arawan ng sahod, hindi stable yung pasok ng income. O business, kasi wala namang stable income ang business, di ba? Hindi siya fix. So, ang dating dito, mas marami yung araw na mahina benta kaysa malakas sa loob ng 7 days. O pwede rin namang ang problem ay paiba-iba ang isip ng iba. Impulsive. Medyo fickle-minded. O irregularity. Ganun. Na para bang buwisit na yung iba sa inyo dahil nga paiba-iba yung nangyayari sa araw-araw. Na para bang nai-stress na. Kasi paiba-iba siya pero hindi pumapabor sa gustong mangyari ng iba sa inyo. Pero tingin ko ito at ito konektado, lalo na kung business yung pinag-uusapan. Kung may business yung iba. O career, pero arawan siya. Arawan, sabihin natin contractual, commission-based, o entrepreneur, freelancer, ayan, ganyan. Ayan ang dating dito. Magdadagdag pa ba ako? Sige, dala natin. So, sa case na to, may, ano ba yan?
Hindi na nawala yung negativity sa reading na to. May danger tayo. Ang danger, ito, jealousy. Danger, pwedeng cheating. Kasi may babaero dito, lalaki, ang dami niyang babae, 3 pa, oh. Iba rin, di ba? Napaka-pogi niya, pero wala sa itsura. Ay, naku, titignan niyo. But anyways, parang to medyo alert. Na kailangan yung maging alerto. Sa ganong topic, kasi may someone, pwedeng maging impulsive, spontaneous, tawag doon, baka makailigan niyang anything na parang unorthodox, unconventional, pero mas maganda nga kung i-clear na lang natin. Kung ano pa. Beware. Orthodox. Sa relasyon na lang yan. Tatagal ako eh. Ito, dito na lang para mas maibang energy. Gamit tayo ng playing cards. From 5 of clubs to 6 of clubs. Maganda bang pangitain yan? Oo. Kasi dito sa case na to, di ba may financial hardship dito, ito. May tutulong sa iba sa inyo. Pero hindi ito kamag-anak, probably friend. O pwede rin naman kamag-anak. Basta mahalaga matulungan yung iba sa inyo. Di ba? Na mabayaran mga dapat bayaran. Ano to? New friends. Posible. At kung may financial hardship, may success, don't worry. Medyo problematic lang siguro sa mga ilang araw ng week na to, pero bandang huli, ma-okay din ang lahat dahil nga baka may tumulong sa mga babayarin o magkaroon ng unexpected blessing. Ganun dating. Yun ang mahalaga. Diba? May tutulong. Saka whether may tumulong o wala. Parang miracle. Who knows, baka financial aid to sa gobyerno. Pwede rin. Anyways, pumunta na tayo dito. Ano bang masasabi nito? Ay, baliktad. Baliktad pa lang kuha ko. Pero maganda yung drawing na to. Proposa. Oh, it's okay to say no. So, advice yan ngayong week. Ito, pangalawa. Sabi, relaxation promotes healing. Ito, okay lang mag-say no kung feeling mo ayaw mo. Kasi may ibang tao na hirap mag-say no. Okay? Lalo na yung mga selfless na tao. So, kung tingin nila, mapapahamak sila, mapapatrouble, o feeling nila, may something wrong, huwag mag-atubili, magsabi ng no. O wag, o hindi. O ayaw. Ito, relaxation, edi, wag
wag din makalimot magpahinga, di ba? Wag stressin ang sarili. Chill din pag may time. Ay, naging dalawa. Last na dapat isa, pero dumoble. So, ito muna. You are worthy. O, ayan. So, mahalaga ka rin. Okay? Huwag mong isipin na wala kang silbi. Dahil may halaga ka rin. Okay? It's okay to put yourself first and take care of your own needs before those of others. Ito yung ano, yung kanina, yung say no, ito. Sila yung mag-partner. Na, yun nga. Kung sa tingin mo mapapahamak ka, di unahin mo muna sarili mo. Example, gipit ka rin may nangungutang sa'yo. So, kung alam mo sa sarili mo, gipit ka rin, alangan naman ibibigay mo pa yung pera mo. Di ko naman ang magigipit sa huli. So, kung ganun din lang, pares lang din kayo ng sitwasyon, unahin mo muna sarili mo. Okay? Hindi naman masama iyon na unahin din ang sarili. Kung alam mo sa sarili mo na mapapahamak ka at mga mahal mo sa buhay, di unahin mo muna sarili mo at kapakanan ng mga mahal mo sa buhay. Kasi may mga ganyang tao na yun nga, sobrang selfless baba ng confidence tingin nila hindi sila mahalaga, parang baba ng tingin nila sa buhay nila. Na parang feeling nila, baba ng value nila. Kung ganun, madali sila ma-take advantage. So, ganun yung sinasabi ko dito. Mahalin muna sa sarili, have self-respect. Hindi masamang unahin ang sarili. Pero again, case-to-case basis. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.